Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Napiko na si Toby Chanco. Nabutas sa Congressman Toby Chanco. Tinailan ng kaso si Atty. Jesus Falsis. Yung isang vlogger po. Bakit po kayo napipiko na pinupuna? Kayo nga po, walang tigil sa banat kay Martin Romualdez. Hindi man kayo kinakaso ni Martin. O di ba? 38 counts of cyber libel. Yan ang final mga kababayan sa Office of the City Prosecutor sa Nabutas. Kaya sabi ni Atty. Falsis, matatawa kayo pag nakita o nalaman ninyo ano yung mga inireklamo niyang post ko. It's a badge of honor. First incumbent elected politician ko na cyber libel ito. Thank you Toby Chanco for being my first, but I will not be cowed and I will not be silenced. You might have just given me the perfect chance to question the constitutionality of criminal libel with an actual case. Thank you in advance. #balat sibuyas. Napikon kay Atty. Falsis. Ayan si Atty. Jesus Falsis mga kababayan. Host din siya ng Bilyonaryo News Channel. Very active siya sa mga pag-post, pag-criticize sa mga kabuktutan ng mga DDS. Tinamaan siguro, sabi dito sa amin, kapadura. Napikon itong si Toby Chanco, finala ng cyber libel, 38 counts. O di ba, mga kababayan? So ano to, Toby Chanco, takot ka sa kritisismo, pero kayo, kung makakritika ng ibang tao tulad ng kasama mo dyan sa Congress na si Martin Wagas, nag-iikot pa nga kayo sa kung ano-anong istasyon ng television at radyo dyan sa Metro Manila para banatan si Martin Romualdez. So naging balat sibuyas na siya ngayon. Ito yung malinaw na supresyon ng press freedom, mga kababayan. So habang pinapaniwala ng kampo ni Toby Chanco na depensa daw sa reputasyon niya, itong 38 counts ng cyber libel laban kay Atty. Jesus Falsis, mas lalong lumalabas ang tunay na larawan mga kababayan. Isang makapangyarihang opisyal na hindi kayang sikmurain yung kritisismo at tila gustong patahimikin ang mga komentaryong hindi niya kontrolado. Imbes na kanyang ayusin yung mga issue diyan sa kanyang nasasakupan na lugar sa Nabutas. So itong ginawa ni Toby Chanco, hindi lang po ito simpleng legal action lamang. Ito yung totoong usapin ng press freedom, freedom of expression, chilling effect, abuse of legal intimidation, at pagsupil sa mga kritiko ng mga pampublikong opisyal. Malinaw ito mga kababayan na pangharas sa pamamahayag, libreng pamamahayag. So, possibly yung intention is to intimidate, to cause a chilling effect sa mga critics niya. So bilang isang mamamayan at isang komentarista mga kababayan, protektado ng saligang batas ang karapatan po ni Atty. Falsis. At dito, nagsisimula mga kababayan na lumitaw ang mas malaking tanong. Kung talagang mali at walang saysay yung mga puna, bakit kailangang sagutin ng 38 kaso? Bakit hindi po simpleng rebuttal? Bakit hindi niya sagutin sa publiko? Ipaliwanag. Dahil mga kababayan, kapag ang isang politiko ay mas inuuna ang pananahimik sa mga kritiko kaysa po sa pagsagot sa isyu, mas lalong lumalakas yung hinala po ng publiko na may tinatago siyang political insecurity. Ganon lang yon. May jurisprudence mga kababayan sa ang Supreme Court sa mga balat sibuyas na mga public official, onion skin. Ayon po sa Supreme Court, yan doktrina ng onion skin officials. Ayon sa Supreme Court sa kasong Bustos
versus Lucero, ang mga pampublikong opisyal ay hindi dapat maging balat sibuyas o masyadong sensitibo sa mga manghang na puna ng publiko. Public office is a public trust, sabi po ng Supreme Court. Diniklara ng mataas na kuman sa Yabot versus Ombudsman na ang sino mang pumapasok sa politika ay voluntaryong sumasailalim sa masusing pagsusuri, kritisismo at kahit manghang na opinyon ng mga mamamayan. Sa kaso naman na Attorney Alcantara versus People, naging panuntunan na kapag pampublikong usapin ang pagsa, walang libel kung walang napatunayang aktwal na malis at ang litimong komentaryo sa isang politiko ay hindi krimen. Proteksyon sa manghang na salita, binigyan din ng diin ng Supreme Court gaya sa Arias versus Sandigan Bayan ng demokrasya ay nangangailangan ng malayang debate. Kaya hindi maaaring gamitin ang cyber libel para protektahan ang emosyon ng mga opisyal na nasasaktan sa kritisismo. Malinaw yan po mga kababayan at alam natin yan kasi matagal na tayo sa commentary program sa mainstream media. At dito po lalong pumapangit ang optics laban kay Toby Chanco. Kasi po abang ginagamit niya yung legal machinery laban sa isang political commentator, mas lumalakas po yung impresyon na ginagamit yung kapangyarihan para takutin po yung dissent. Hindi po siya magandang larawan para sa isang halal na opisyal sa isa pong demokratikong bansa. So ang tunay na issue sa nabotas ay dapat pagtuunan ng pansin. Imbes yung pag-file niya ng kaso na cyber libel, dapat na pagtuunan ng pansin yung mga problema sa kanyang nasasakupan na lugar. Yung issue sa landfill. Nasaan yung budget sa landfill? So ngayong tagulan, tumigil yung smoke pollution mula doon sa nasusunog na landfill. Pero yung tanong ng mga residente, mga kababayan, nasaan na yung pondo para sa permanenteng solusyon? Itinulak ba yung totoong rehabilitation? O inayaan na lang yung ulan na pumatay sa sunog? Ano pa mga kababayan, yung pabalik-balik na baha sa nabutas? Sa pagpasok ng wet season, mag-uumpisa na naman mga kababayan, ang problemang tila hindi kayang resolbahin ng kanyang pamumuno. Ang talamak at walang katapusang pagbaha sa kanyang lungsod. Yung issue sa DPWH insertions at mga infrastruktura, kwenestyon ng publiko ang biglaan na paglubog ng 2026 DPWH budget. Na ayon mga kababayan sa investigasyon ng PCIJ, pumasok yung nabota sa top 5 ng may pinakamalaking dagdag pundo. Nang tumalon yung allocation dito mula 362 million patungong 1.1 billion pesos. Isang dagdag na 754 million pesos na itinuturing pong insertion ng mga eksperto. So bagamat todo depensa itong si Toby Chanco na ito ay correction o restoration lamang at hindi alam kung saan galing ang sobrang 6 million. Ang malaking tanong ng mga mamamayan, mga kababayan, kung bilyon na yung pondo ng nabotas para sa infrastruktura, bakit lubog pa? Lubog pa rin sa baha ang lungsod. Pagtag-ulan, din yung napabayaan mga kababayan na flood dikes. Hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin. At tila hindi siniseryoso daw yung pagkumpuni sa mga flood dikes ng nabutas matapos mabangga na isang barko. Yun ang mga issue na dapat sinasagot ni Toby Chanco. So itong kaso mga kababayan, hindi lang ito laban ni Toby Chanco at ni Atty. Falsis, kundi laban po ito sa press freedom. Freedom of expression. Yung karapatan ng publiko na pumuna sa mga nasa puder. Kasi po kapag nasanay yung mga opisyal na ginagamit po yung cyber libel bilang panakot nila tuwing sisingilin sila sa mga sirang flood dikes o issue sa baha, unti-unti pong masisira ang espasyo sa malayang debate. Yon mga kababayan.
So ang tanong ngayon, bakit mas lalong nagiging desperado? Mukhang nagiging desperado ang kampo po ni Toby Chanco. Sa politika po kasi, ang sobrang pagiging balat sibuyas ay madalas nagiging simbolo ng kahinaan, hindi po ng lakas. So ito yung mensahe sa mga public officials. Ang public office po mga kababayan ay hindi po proteksyon laban sa kritisismo. Kasama po sa tungkulin nila yung pagharap sa scrutiny, matitinding opinion, public criticism, satire at political attacks. Hindi obligasyon ng publiko na gawing komportable ang mga opisyal at hindi dapat ginagamit ang batas upang gawing tahimik ang mga pumupuna sa kakulangan ng serbisyo. So sa dulo, ito ngayon ang tanong ng publiko. Bakit parang tila mabilis at masigasig si Toby Chanco na maghain ng 38 counts ng cyber libel kaysa sa pag-aksyon sa baha, pag-ayos ng mga flood dikes, at paghanap ng nawawalang budget sa landfill? Dahil po sa demokrasya, ang katotohanan ay sinasagot po ng maayos, sinasagot ng maayos na trabaho at argumento, hindi po dinadaan sa intimidation. So ngayon, lumalakas tuloy yung impresyon na hindi po katotohanan yung kanyang depensa, kundi pag-iwas sa mga totoong isyu sa nabutas tulad ng baha, sirang dikes, at usok sa landfill na hindi kayang kontrolin. Yun mga kababayan. Naging balat sibuyas na si Toby Chanco. Pero kung siya yung makapa-interview at makapuna kay Martin Romualdez, wagas. Ngayon na pinupuna siya, nag-file mga kababayan ng cyber libel pala kay Attorney Jesus Falsis. Ano yun? So gusto mo, ikaw lang yung pumuna ng pumuna, magpa-interview ng magpa-interview, magpropaganda ng magpropaganda laban kay Martin Romualdez. O diba, mga kababayan? Si cyber libel, si Attorney Jesus Falsis. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.